Jeju. Kung interesado kayo, message lang kayo, okay? Parang mag-a-unsub ako sa ilang mga friends ko dito sa YouTube. Book 19, Chapter 2, page 24. Si Sam nandun na sa baba, naglilinis ng kanyang sasakyan kasi hindi enough yung car wash. Parang ganun pala yun. Hindi nauubos yung yung stains, yung dumi sa kotse ni Sam. Hindi ko alam kung ganun talaga mga car wash, baka masyadong dikit na yung dumi sa kotse ni Sam or, yung kulot. Or talagang mahina yung car wash dito sa base. Sako na to, yung aking extra charger. Ayan. So, punta na ako sa baba. Sundan ko na si Sam. Let's go! Okay, at hanapin na natin si Sam. Hello! So, may dalawang elevator dito. Tapos, sinubukan namin ni Sam kung alin yung mas mabilis makarating sa 8th floor. Kasi, nandito ulit kami sa bahay ng friend niya. Kasi, i-feed yung pusa, si Jeju. 7. 8th floor. Opening door. Wala pa siya. Hi! No, rubbing. No rubbing, Jeju. She's sad. She's disappointed. Maybe she thought it's... Okay. Oh, okay. You like my pants again. Food time, she says. Oh, he. Oh, you're so sweet. Cute. Jeju. You really love my pants, don't you? Jeju. Excited na si Jeju sa food. Gutom na yan. 1/2 lang daw niyan. Kasi baby pa siya eh. How old is she? 7 months? 9 months. Yeah, that's not nice. Admit it, that was scary. Bye, Jeju! Magva-vacuum naman kami for 4 minutes, 50 cents. Pinipicture ni Sam yung sasakyan niya kasi yun nga ibebenta. Ito si Pinkle, ito si Oldie. Benta niya daw to for 200,000 yen. So, nasa 100,000 pesos? Mga 90,000 pesos. Kung interesado kayo, message lang kayo, okay? Tinatahi ni Sam yung bag ko kasi kanina sumabit sa pintuan tapos natanggal. Kasi diba ito lang naman yung freebie sa mag. Kaya, yun. Sabi niya matatahi daw, kaya tingnan niyo yung isda namin. May sakit siya, so nilagay ni Papa sa net. Isa lang. Ayan. Kasi hindi siya halos nakakagalaw, kaya ayan, parang sinusubuan. Nilalapit sa kanya yung pagkain. Kawawa naman yung iba kasi hindi sila nakakakain. Dito na ako sa labas ng work. Nag-aantay lang ako ng oras. And today nga pala is Book 19, Chapter 2, page 27. Malapit na naman matapos sa February. Sinisipot po ako. Grabe, nagliparan na naman. Nagkalat na naman ang mga pollens na talagang nagiging reason kung bakit nagkaka-allergy ako. And alam nyo guys, nakita ko yung mga pictures ko sa sa marathon kasi pinost na ng mga staff pero hindi siya pwedeng i-copy kaya in-screenshot ko na lang. Pwede ba yun? Illegal ba yun?
Tapos, ito naman, kung makasmile ako dito, kala mo achiever. Diba? Pero yung mga katrabaho ko, halos karamihan sa kanila ay nakasimangot. Tapos nga pala, parang mag-a-unsub ako sa ilang mga friends ko dito sa YouTube. Kasi parang nakakalungkot lang. Meron, like, itong isang taong to, meron akong isang ka-YouTube na dati lagi naman kami nag-uusap, okay naman kami, pero parang hindi ko alam kung ano yung nangyari. Medyo nagkaroon kami ng gap. Ito, syempre naman, naiintindihan ko naman kung hindi siya nakakanood sa video ko. Minsan ako din, hindi rin ako nakakanood ng video niya. Minsan kasi, diba, busy, syempre may trabaho, pero kapag ka may time naman, chinecheck ko naman. Tapos dati, ano ba yung nangyari? Basta, medyo matagal din akong hindi nakanood. Tapos, after few weeks ata yun, or months, chinek ko ulit yung YouTube niya. Tapos, nagko-comment, ganyan, pinapanood ko yung mga videos niya. Pero, hindi niya talaga ako pinapanood. As in, parang na-stop na yung communication namin. Hindi ko alam kung bakit. Dumating na sa point na mga nakanood na ako ng 5 or mas pa na mga videos niya, pero talagang hindi siya dumadalaw sa akin. Nakakalungkot, pero hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. So yun, tapos pagdating naman sa sub to sub, nagsasub lang ako guys, kapag ka may pangalawa na, pangalawang beses na dumalaw siya sa channel ko, yun, nagsasub na ako. Tapos pinapanood ko na yung video nila. Pag hindi naman ako busy, nanonood naman talaga ako ng videos, kahit yung mga hindi nanonood sa akin. Yun nga talaga, kapag ka, busy, yung pinaprioritize ko, yung mga nanonood sa videos ko, parang sila muna yung pinapanood ko. Pag natapos na, ayan, pinapanood ko na yung iba. Hello, andito na ako sa bahay. Sumakit kasi yung sikmura ko, tapos ngayon medyo kumalma-kalma na. Anong oras na ba ngayon? 1:46, tapos nawala yung sakit ng tiyan ko mga 1:10. Umuwi na lang ako, pinayagan naman ako kasi hindi naman masyadong busy sa amin, kaya buti na lang. Kaya lang parang lately, madalas akong hindi pumasok kasi mga kailangan asikasuhin. Like last week, yun yung pag-asikaso namin ng sa tax. So, chill-chill lang ako. Lood ng TV, parang kinakalimutan ko yung sakit ng sikmura ko, tapos naging effective. Nawala yung kanyang sakit. Kumain lang ako kanina ng tinapay kasi parang hindi ko kayang yung maupo tapos kumain ng maayos. Pero kung patuloy lang tong paggaling ng tiyan ko, maya-maya kain na ako ng kanin. Eto, bumangon na ako. Manonood ako ng vlogs while eating my lunch. Ito yung baon ko na hindi ko nakain kasi nga umuwi ako. Ano kaya yung kanina? Ibang klase yung sakit niya. Yun yung hindi ko nararanasan na sakit. Or kung maranasan ko man, saglit lang, nawawala. Yun yung kapag ka nilalamig ako. Yung ganun. Pero ngayon, hindi naman ako nilalamig. Hindi rin ako nalipasan ng gutom. Hindi ako nagugutom nung time na yun. Kaya hindi ko alam kung bakit. Pero, I'm glad okay na. Kasi kanina parang, kahit yung nakaupo ako, nahihirapan ako. Kasi, parang gusto ko lang iunat yung katawan ko. Gusto kong mahiga. So, ayun na nga, yung napag-usapan natin kanina. Napag-usapan talaga. Gusto ko sana, diba, pag sa YouTube, parang maging friends or makausap. Hindi yung parang sub to sub lang. Tapos yun, tapos na. Kaya parang, ewan ko, minsan, ito pa, nag-post ako nung Q&A, pa-Q&A dati, diba? Tapos, sabi ko lang naman sa video na yun, sobrang iksi lang nung video na yun, sabi ko lang, magpapa-Q&A ako, ganyan. Tapos, may nag-comment pa rin talaga na, parang, ayan, nakadalaw ako sa channel mo, ano ka rin na, parang wala man lang iniwan na question, yun lang. Parang parang padadaan lang. Dapat kung magaganon, friendly rin, no? Hindi yung parang ipapahalata niya talaga sa'yo na parang dito lang to, hanggang sub to sub lang. Japanese lesson time! So, ngayon ang ituturo ko sa inyo ay numbers 11 to 20. Actually, guys, kapag ka na-gets nyo na yung pattern, madali nyo nang makakabisado yung pagbilang from 1 to 100. So, guys, ito. Sabihin natin from 11 to 20, ang gagawin natin, Ju is number 10, diba? So, Ju plus 1, yung
yung name ng numbers na tinuro ko sa inyo in Japanese equals, yun na yung number 11. So, let's try it. Number 11. Bale, 10 plus 1, 10 plus 1 equals 11. Yan yung 11. Pag 12 naman, ganun ulit. 10 plus 2 equals 12. So, ganun din, from 13 to 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 naman is parang 2, number 2, and 10. Baliktad naman. So, ni, ju. Ang dali lang, di ba? Okay, guys. So, maraming salamat sa panonood. Bye!